So yung palang number ng relay ng 85 at 86 sa mga transparent na relay na kagaya nito na meron siyang ilaw, hindi pwede siyang magkabaliktad kasi hindi iilaw yung kanyang ilaw kung magkabaliktad yung supply ng 85 at 86. So dapat ang sundin natin is yung 85 negative and yung positive is yung 86 para iilaw siya. Gagana naman siya pero yun lang, hindi siya iilaw. So mas maganda na pailawin pa rin natin siya. Sa mga relay kasi na walang ilaw is, so walang indicator light na ganito is kahit magkabaliktaran yung kagaya sa mga sasakyan. So ito, susin natin. Kaya pala kanina hindi siya umilaw, yung isa lang ang umilaw kasi hindi siya pwedeng magkabaliktad. Naalala ko pala itong palang ito palang relay na ito is meron siyang indicator light. Yung indicator light na yun is diode, hindi siya pwedeng magkabaliktad. So ayan ilaw siya may ilaw na siya. When I come around, got the whole thing wobbling. So ayan, part 1 na ng ating video mga DIY. Yung part 1 ng ating video is yung nagkabit tayo ng air filter doon sa ating airbox. So ngayon magkakabit naman tayo ng MDL ngayon. Tingnan natin tong kanyang tuka. Then para ma-access natin yung mga wirings doon at saka yung paglalagyan natin ng MDL doon. So ayan, natanggalan natin yung kanyang cover dito. Madali lang naman yung pagtanggal ng cover dito sa harap. May dalawang tornilyo dito, tanggalin nyo. Then pagsabay nyo sa magkabila, ugutin yung taas nyo ng konti, then pababa, hilahin nyo pababa na ganun. So yan, matatanggal nyo yan. Tapos sabayan yung itaas ng konti dito. So yan, tapos may dalawang nut dito, tanggalin nyo lang yan. Pag natanggal na yung nut na yan, huhugutin na natin to kanyang ulo. So yan, tatanggalin muna natin mga DIY para mapakita natin. Then hilahin natin pababa. So yan, tanggal na yung ulo. Mayroong lock dito pala. Yan, hugutin nyo lang yan na ganyan, pa-atras lang na ganyan, matanggal natin. At yung ating MDL, dito natin siya ipupwesto yung bracket nya para hindi siya tumama dito. So nanood naman tayo sa ibang mga vlog at saka sa review ng mga pinost nila sa Facebook, merong naglagay dito, hindi naman siya abot pag tumaas dito, pag tumataas yung ating fender pag nasa lubak. So yan, yun ang gagawin natin. Pero pag pangit pa rin, gagawa na lang tayo ng bracket. Pero ang importante yung wirings yung ituturo natin ngayon mga DIY para masundan ninyo. Ang kailangan natin is dalawang relay. Pwede naman hindi tayong gagamit ng relay, kaso yung seats natin is mahihirapan siya, lalo na pag nabasa, mag-short pa doon. At ako kasi, na-experience ko na hindi ako gumagamit ng relay sa isa nating motor, sa XRM, nasusunugan yung seats natin, lalo na kung mahina yung amperahe ng seats natin. So mas safe pa rin nagagamit tayo ng dalawang relay. Pwede naman gagamit kayo ng isang seats, kaso so sa relay na lang natin siya dadayain. So itong isa high and low, depende sa kanilang dalawa. So itong number 30 pala ng ating relay, direct to sa battery. And ito naman papunta to dun sa ating high or low ng ating ballast na sa MDL. Then ito sa ground ng battery. So ito yung gagamitin natin sa negative, papunta sa battery. Then ito naman papunta sa switch ng ating MDL na galing siya sa susian. Papakita na lang natin para hindi kayo malito. Napakadali lang pagkabit nito mga DIY. So ayusin lang natin para ganda yung contact. So ayan, itong number 30, yan, kabisado naman na natin. Pagsasamahan natin to, then nalagyan natin ng fuse papunta dun sa battery. So papakita ko na lang pag nalagyan na natin to ng tape. A few moments later. So yun, nakabit na natin yung yung positive at negative ng ating relay. So re-review natin. So yung number 30 ng relay, yan ang 30, pinagsama na natin at nilagyan natin ng mahabang wire. At ito ay pupunta natin to doon sa battery ng ating motor. Direct yan mga DIY. At meron siyang fuse. Lagyan natin siya ng fuse kasi napaka-importante lagyan natin ng fuse just in case na mag-short yung ating mga wirings,
meron itong fuse na puputok para hindi masira yung ating ECU o tsaka yung mga electronic parts ng ating motor, o kaya para maiwasan na rin ng masunog. So ito yung ilalagay natin sa battery, positive. At saka yung negative, yung ginawa nating negative is yung number, anong number ba yan? At yung negative is ang ginawa nating negative sa ating relay is yung 85 at 86, 85 at 86. So yun yung kaya yun ang ginamit kong negative para magkatabi siya, mas madaling isalansan yung kanyang wire. 85 at 86 ng 85 dito sa isang relay, 86 dito sa isang relay. Yan, para mas maganda siyang ipwesto, kasi lalagyan ko ng tape to, babalutin ko. So yun yung negative ng ating ng ating relay papunta dun sa battery. So kakabit ko muna mga DIY, papakita ko na lang sa inyo mamaya pag naikabit na natin dun sa ating battery, para hindi na umaba yung ating video. So yan, magbabalik tayo mga DIY. Yan mga DIY, napisto na natin. Ito yung kanyang negative, and then yung positive dyan. Tapos pinadaan natin dito sa sulok. Sa sulok lang natin pinadaan yan. Tapos dito, then lalabas dito. Bale dito yung kanyang relay. Saktong sakto itong paglalagyan ng relay dito, yung space dyan. So yun, ang susunod nating ilalagay is, so bago natin ikabit yung high and low nya, gusto muna natin itong kanyang high and low switch. Ito palang binili natin is domino switch siya. Yan o. Ito yung mas magandang switch na gamitin yung mga DIY, kasi hindi siya basta-basta ang nababasa. So ilalagay natin siya dito sa ating side mirror. Yan. Yan siya para pakapogi. Ano? So papakita ko na lang pag naikabit natin mga DIY. So yan na mga DIY, napisto na natin yung kanyang MDL. So dito natin ilagay Ito palang bracket niya na to, pinalakihan natin yung butas para kasi yung bolt, kasi masyadong mataba itong bolt. So barinahin nyo para lumaki yung butas. So dyan na siya. Kaya pala dito natin siya pinisto, kasi pag lumiko tayo, susunod yung kanyang susunod yung kanyang ilaw. Kasi pag dito sa niya, sa ulo niya natin kinabit, hindi siya susunod kung saan tayo liliko. At naipisto na rin natin yung kanyang switch, domino switch. So ito yung kanyang low, high, off sa gitna. Then pinadaan natin yung wire dito. Yan, tapos lumabas dun sa baba. Ito na siya. So wiringan na natin siya para ma-testing. Ito pala yung kanyang ballast. So bali yung ground, itong kulay black, tinesting na natin siya kanina. So yan, pagsasamahin na lang natin itong kulay black. Pagsasamahin natin yan at itatap natin dito sa ground. Mali tayo kanina, dapat tinap na natin kanina bago natin kinabit. Sunod na gagawin natin mga DIY, dito pala sa standard na sniper, madali lang hanapin yung positive na galing sa battery. Ito siya, kasi dalawang wire lang ito. Hanapin natin yung positive na, kasi dalawang wire ng ating susyan Yung isa, mayroong siyang direct na nakasupply na 12 volts. Pag sinusin natin yung isang wire, magkakaroon ng supply papunta sa accessory line natin. Yun yung hanapin natin. So dito sa sa Yamaha Sniper, nahanap ko na siya dito sa standard. Kulay black siya, yun yung kailangan natin. Kasi itong kulay red, direct na to, may supply siya na 12 volts kahit hindi mo isusi. Direkta kasi siya sa battery. Tingnan nyo yung kulay red. Ito yung kulay red Yan Lagyan natin sa body ground dito. Mayroon siyang ay mag-focus Meron siyang 12 volts, yun Tapos yung kulay black naman, so yan, sa kulay black tayo Dikit natin sa ground, so wala siya. Susi natin. So yan, nakasusi na yung ating motor. Yun, meron na siyang 12.8. So ito yung kailangan natin, yung kulay black. Ito, magdudugtong lang tayo ng wire dito papunta dun sa ating switch sa common dito sa common ng domino switch dito.
So ito kakapay natin kung saan yung common nito. So ito yung wire ng domino switch natin. Tatlong yan, blue, brown at black. At yun na nga mga ka-DIY, nahanap natin yung common ng ating switch, ng ating domino switch. Yan. Yung kanyang common is kulay blue. Ito yung masusupply ng 12 volts. Tapos pag i-switch natin siya ng low, so itong wire na isa magkakaroon to ng supply. So yung kanyang low pala is itong kulay brown ng domino switch. So may 12 volts to. Pag sinwitch natin siya, switch sa low, itong kulay brown magkakaroon to ng supply papunta sa ating relay. Yung brown at black dito sa sa domino switch, ikakabit natin siya dito sa relay natin. Kahit magkabaliktad na dito sa number 85 or 86 sa relay, 85 or 86, kahit magkabaliktad na to mga ka-DIY, 85 at 86, basta tag-isa sila. Pero itong sa akin na pinagsama kasi natin kanina is 85 at 86 ginawa natin ground. So itong natitira na to 86 dito sa isang relay at 85 dito sa isang relay. So kahit sana dito yung kanilang dalawa, yung paglalagyan natin ng brown at black dito. So itong relay na to ang kanyang low, itong nasa right na to. So itatap na natin siya. So yun, naikabit na natin yung kanyang low. So ito yung kanyang low. Then sunod naman tong kanyang high, black, kakabit natin dito. So itong relay na to, ito na yung kanyang high. So yan, nakabit na natin yung mga wirings dito sa galing sa switch na domino, itong high and low. Then dito naman tayo sa output ng ating relay. So itong sa balas natin sa papunta sa MDL, itong nito, pagsasamahin na natin itong high and low nya. Yan, pagsasamahin natin. So ito color code naman na pagsasamahin ko na yung dalawang yellow at dalawang red. So yan, nakabit na natin mga ka-DIY. So re-reviewin na natin itong number 30, galing to sa positive ng battery. Yung may fuse, direkta na dun sa battery to. Then itong dalawang naman, 85 at 86, yun yung ginawa nating ground. Yung itong magkatabi na to, itong 85 at 86 ginawa nating ground, direkta to sa battery. Then yung negative ng ating MDL ng balas, kulay black, tinap na rin natin dito. So nandito na siya. Ito siya, ito siya, yung kulay black. Yan, tinap na rin natin dito sa negative. So yung negative papunta na rin to dun sa battery, kasi ayaw ko nang nagtatap dito ng mga wire at saka nagpuputol-putol. Yung iba kasi tinatap nila yung negative nila dito sa mga body ground, pero ayaw ko nang ganun, kaya dinirekta na rin natin sa negative ng battery. Total meron din namang positive na wire na kinunik natin sa battery para minsanan. Then itong 85 ng isang relay at 86 dito sa kabila, kasi ito 85, ito 86. So ito yung ginawa nating positive na high and low na galing dun sa domino switch. So yun, pag inon natin yung high, magkakasupply itong relay na to. Yung output dito lalabas, papunta ito doon sa high ng ating relay. Yan yung kulay yellow kasi yung ilaw ng ating MDL yung high nya. Tapos itong naman, itong isa naman yung low, pag sinwitch natin sa domino switch, then magkakasupply itong sa coil ng relay sa number 85. Itong output nya magkakaroon ng supply. Yan, pupunta to dun sa low ng balas ng MDL. Then yung MDL natin iilaw na siya. So yun lang mga DIY, napakadali lang pagkakabit ng relay sa MDL. Titesting natin yung ating MDL. Low, kulay puti. Sunod natin yung high. Titesting natin tong doble mamayang gabi. At dito rin natin makikita kung saan yung relay ng low at high natin, kasi may ilaw itong ating relay na binili. Mas maganda itong transparent ang bilhin nyo mismong pang motorcycle. So punta natin siya sa low.
So ito yung low ng relay and high. Saka lang magkakasupply ito ilaw kung switch natin siya sa high. O yun. O bakit wala siyang ilaw? Oh no! A few moments later. So meron pala akong pahabol mga DIY. So yung palang number ng relay ng 85 at 86 sa mga transparent na relay na kagaya nito na meron siyang ilaw, hindi pwede siyang magkabaliktad kasi hindi iilaw yung kanyang ilaw kung magkabaliktad yung supply ng 85 at 86. So dapat ang sundin natin is yung 85 negative and yung positive is yung 86 para iilaw siya. Gagana naman siya pero yun lang, hindi siya iilaw. So mas maganda na pailawin pa rin natin siya. Sa mga relay kasi na walang ilaw is, so walang indicator light na ganito is kahit magkabaliktaran yun kagaya sa mga sasakyan. So ito, susin natin. Kaya pala kanina hindi siya umilaw, yung isa lang ang umilaw kasi hindi siya pwedeng magkabaliktad. Naalala ko pala itong palang ito palang relay na ito is meron siyang indicator light. Yung indicator light na yun is diode, hindi siya pwedeng magkabaliktad. So ayan ilaw siya may ilaw na siya. So yun lang mga DIY, sana po makatulong ang video na to sa inyo. A few moments later. So ayan, ititesting natin tong ating MDL mamaya. Lalabas tayo. Tapos ang ginawa ko pala dito para hindi sumayad tong fender niya dito sa kanyang bracket. Ito yung bracket na kasama ng MDL. Ito yan. So bali pinatabingi ko siya kasi pag straight siya, kasi pag straight siya, yan, tatama talaga yan kasi abot yan dito. Pag straight tong kanyang bracket, tatama yan dito sa fender. Kaya ginawa natin, inayon natin siya dun, yun, tinabingin natin siyang ganyan, pati itong isa. Bali pag nalubak tayo, hindi na siya tatama dito kasi pag straight yan, dito yan so mababa, ito hindi. So sinukat naman natin, tapos trinay natin linubak-lubak nung kinabit natin hindi naman siya umabot, hindi siya sumayad. Ito palang ating shock hindi to na-repack, stock to. So yan. So pag nalubak tayo, itong fender na yan hanggang dito lang siya hindi na siya abot doon sa taas. So mayroon pa siyang space. So yun, hindi na natin kailangan bumili ng bagong bracket.